Ikaw ba, Mare? Sinong pipiliin mo? Si BBM or si dating Pangulong Duterte? Siyempre, Mare, si dating Pangulong Duterte. Bakit si dating Pangulong Duterte? Maraming pinatay yon. Bakit hindi? Dahil sa kanya naging payapang lugar natin. Iwan ko ba sa'yo? Magbabanlaw nga? Ay nako, minalas nga naman. Ni magkuha. Doon na lang ako sa dagat. Bakit kaya biglang nagalit si Mare? Sinasabi ko lang naman yung gusto kong sabihin. Magtanong-tanong pa ayaw din naman parang maniwala kung ayaw din tanggapin kung sinong gusto ko sa dalawa. Ay, makabanlaw na nga. Bakit tayo na naman magkuha ng tubig? Araw-araw na lang ganito. Bakit kasi ayusin ng gobyerno tong tubig namin? Naghihirap na kami dito sa bundok. Huwag na lang na magbanlaw. Can I call you Rose? 'Cause you're Kaya Mari, araw-araw na lang tayo nawawala ng supply sa tubig. Ewan ko ba dyan, Mare? Araw-araw na lang wala tayong tubig. Paano ba yan masusolusyonan? Ewan ko. Baka Mari, wala pang budget ang gobyerno para sa supply na para masolusyonan yung Ito yung, problema natin sa tubig na ito yan. kasi yung mahirap sa ating lugar. Palagi na lang walang tubig. Kaya nga, araw-araw na lang. Halika nga, Mare. Umupo na lang tayo. Sige Mari. Kailangan talaga ilapit ng paulit-ulit sa barangay itong problema natin sa tubig para masolusyonan. Kaya nga, Ito, yung nilabhan natin, hindi man lang nabanlawan. Nay, ano naman po problema natin? Wala naman pong tubig. Ito talaga ang mga kinang problema, yung supply sa tubig. Kasi palagi na lang kaming nawawala ng tubig. At hindi naman to naririnig ng punong barangay kasi wala man lang nag-survey dito sa amin kung anong problema namin dito. Bakit kasi araw-araw wala ng tubig ngayon? Kami yung naghihirap na taga dito sa barangay na to. Sige po, ipaparating ko na lang kay Kagawad para masolusyonan yung mga problema niyo. Sige, Iha. Salamat, Iha. Sana nga masolusyonan to agad kasi ito talaga ang problema namin dito sa barangay. Opo. Ito na po ako, thank you. Magandang hapon po, Kagawad. Oh, magandang hapon. Ano sadya natin? Kagawad, yung tubig po natin madalas nang hindi gumagana. Marami na pong residente ang nagre-reklamo. Sige lang. Lapitan ko na lang si Mayor na. Sabihin mo sa kanila, maghintay lang sila ng araw. Sige. Ito, Kagawad. Magandang hapon, Mayor. Magandang hapon sa'yo, Kagawad. Ano sabi mo dito? Gusto ko lang sana sabihin sa Mayor na hindi ko natupad yung project ko nung last na bihingi ko sa'yo. Ano? Ano ginawa mo sa binigay ko sa'yo na budget? So, Para dyan. sorry kagawad, pinang-scatter ko eh. Ano? Hindi ka magaling. Akin na nga. Ito nagawa ko ng bagong proposal. Pag ito, hindi ko ba naman? Pasensyahan tayo. Mawawala ka ng serbisyo. Sige Mayor, pasensya na po. Sige Mayor, Matuwag. salamat. Benta. So kagawad, ito yung natapos kami ni Engineer Justin. At so dito dito tayo kukuha ng resources na tubig na pupunta sa ating mga kababayan. Pero bago pupunta sa ating mga kababayan, dadaan muna sa ating proseso na machine na
ni-implement po natin doon sa ating kabilang barangay. Sana Mare, may tubig na kasi ang hirap talaga maglaban ng walang tubig. Kaya nga, Mare, para makapaglaban na tayo, ang gamit ko ng mga labahan. Mare, may tubig na! Tumaw na. Salamat naman at nasolusyonan na itong problema natin sa tubig. Buti naman. Sana tuloy-tuloy na to. Sana nga. Sige, ikaw naman. Buti naman. Buti naman, nagsasabi ka na. Mga Nay, parang saya tayo ah. Oo naman kagawad kasi may supply na kami ng tubig. Ah, buti naman, nabalik na. Kasi lumapot ako kay Mayor eh. Kaya nga, maraming salamat kagawad. Wala yun, ano ba? Para sa inyo rin naman talaga yan. Sige, mauna na ako ah. Sige po, maraming salamat ulit. This scenario is about talks about the access to the water in the rural village. Now, this scenario is it's about the rural village has been facing challenges with the access drinking water. Now, because the current water source are contaminated, leading to the issue about the leader and the resident. Now, the community development aims to install a new water filtration system and create a sustainable water management plan to ensure the continuous access to the clean water. Now, first, what are the rules of this stakeholder? First is the community leaders. Now, these represent the resident of the village and their needs and prioritize. Now, they will communicate about the issue and the importance of the water to the other stakeholders. Now, second is the local government official. Now, this is responsible for approving the project, allocating resources, and ensuring the compliance with regulation. Next is the manggagawa or the engineers. Now, sila po is sila yung mga design or nag-implement the water filtration system. They will assist the current water resource and determine the best technology for filtration. Now, secondly is the NGO representatives or the non-government organization. Now, this is assist in fundraising, provide a technical support, and help mobilizing the community participant. Now, their need and assessment. Ang kailangan nila or mga specific needs nila is suporta galing sa isang leader or sa isang barangay leader or the stakeholder. Next is yung challenges naman. Dito is nahirapan sila through access ng tubig dahil nga sa kagawad na for being a responsible. Next is yung resource nila o yung pinagkukunan nila. Kumbaga, dito is securing the adequate funding and resource from the local government and the NGO and the bottom-up approach or by asking the resident of their needs. Next is yung solution by giving them a full support of the kagawad or the stakeholder. Now, this reflection can be guide future community development projects to be more effective and impactful. Now, this scenario is allowed to participate to understand the complexities of improving access of water and the importance of the collaboration among the various stakeholders in the community development.